Yung good morning sa inyo guys. Meron tayo ngayong pupuntahan sa Novaliches. Samahan nyo ako. At habang habang papunta tayo doon, sagutin ko na rin yung inipon kong tanong sa channel natin, no? Yung mga tanong kung ano ba yung preparation natin papunta sa Manila to Samar. Pero bago yun, magpagasolina muna tayo dito sa Petron. Pagasolina tayo 100. Thank you. So ayun, no guys, sagutin natin yung tanong na what to expect ba or what to prepare kapag magbibiyahe ng malayo tulad ng Manila to Samar. Siyempre, disclaimer lang guys, hindi tayo expert dito, no. Katulad nyo lang din ako na beginner lang din, pero naging successful naman yung second attempt natin na makapag Manila to Samar. For this year, nakadalawang Manila to Samar tayo, Samar to Manila, yung May at saka nitong October, at kasama na rin yung November dahil October tayo umalis, November tayo umuwi. So yun, no guys, kaya hindi man ako expert, ito ay based sa experience ko lang. Marami din namang mga beginner na tumitingin din ng experience ng kapwa nila beginner tulad ko. So beginner lang tayo guys, hindi tayo expert. Ito lang naman yung mga prepare ko bago tayo nag Manila to Samar, no. Syempre, una na dyan, kahit yung expert ang tanungin natin, yung kondisyon ng motor, no? Yan yung sakit ng mga motorcycle guys. O tignan nyo, kahit naka red pa, mag-go na yan. Minsan maano ka rin na mag-go, pero ayan lang natin sila, ilang segundo lang naman yan. Kaysa masanay tayo at matimingan na merong enforcer, di yari tayo. Maganda na rin yung masunurin na tayo sa batas trapiko sa simula pa lang, para masanay tayo ng masunurin. So ayun, no, yung number 1, balik tayo doon sa main topic natin. Mukhang uulan yata, wala akong dalang kapote, sisilong na lang tayo mamaya, sana hindi tayo ulan eh. So yun guys, balik tayo sa number 1 topic natin, yung condition ng motor. Syempre dapat pina-change oil nyo na yan kung medyo matagal-tagal nang na-change oil, gear oil, yung mga brake natin, syempre, tsaka yung gulong, yung pressure ng gulong natin, i-check din natin yan, no? Magdala din ng mga basic tools kasi magagamit talaga natin guys sa in case of emergency. Ako may dala akong inflator, yan, so meron tayo nyan for tire pressure. Meron tayong flat tire kit, yung ginagamit kapag na flat tire tayo. Tapos mga basic tools na mga screwdriver, meron akong nabili sa Lazada na magandang tools, yun ang ginagamit ko, no. Mga screwdriver, mga ganun, maliit lang naman siya pero maganda rin. So yun lang naman, no. Syempre kung may OBR din kayo guys tulad ko, sa Honda Beat ko meron tayo official back ride. Mahaba ang biyahe kaya kailangan as much as possible make yourselves comfortable. So kung ano yung mailalagay ninyo sa mga upuan para maging komportable kayo pareho, so ilagay natin, no, kasi talagang nakakapagod ang biyahe sa Manila to Samar. So number 2, syempre body and mind conditioning. Wala ngayong tao Quezon Ave, wala ganong tao. Syempre dapat well rested yung katawan natin.
kapag nagmamanila to summer tayo o kahit anong long ride. Dapat well rested. Yung mga iba na may napapanood ako na kulang sila ng tulog, syempre minsan dala ng excitement, ganun talaga, no? Minsan napapaano tayo na hindi makatulog. Aminin natin lahat, may mga ganun talaga tayong mga instances na hindi tayo nakakatulog kapag may mga big rides tayo. Pero as much as possible, mag-rest ng maigi. Pero kung kaya ng katawan ninyo, why not? Pero kami sinisikap namin na makapag-rest kasi mahaba talaga ang biyahe. Yung expectation sa biyahe, expect nyo lagi na merong mga unexpected na mangyayari. Expect the unexpected. Merong mga mangyayari na hindi nyo kontrolado sa daan, tulad ng mga kasabayan yung mga driver na maaari kung minsan magpainit sa ulo natin o magpawala ng saya natin sa rides. Magiging kalmado lang lagi. Tapos maganda kasi yung kalmado, mas na-assess natin yung situation kapag kalmado tayo kaysa kung ano tayo, yung mainitin ng ulo. So dapat kasama na yon, kung well rested tayo, hindi kaagad tayo matitrigger na uminit ang ulo. So yun, expect talaga the unexpected kasi mahaba ang biyahe, maraming mga unexpected na pwede kayong ma-encounter. Pangalawa na yun, no? Yan. Yung pangatlo, ito ginawa ko talaga to bago, lahat naman ginawa ko, pero dito talaga ako nagbuhos din ng extra time, malayo pa lang. Ginawa ko na to, yung research ng daan papunta doon. As much as possible, nanonood ako ng maraming video, mga vlogs, kung ano ba yung i-expect ko sa daan doon. Syempre kung saang lugar yung mga challenging, yung mga lubak na tatandaan nyo lang naman yun para hindi tayo mabengkongan ng mugs. Tapos kung hanggang saan ba yung kaya nyong mag-stop, syempre i-consider nyo na yun. Kung tulad nyo kami na hindi kaya yung one shot Manila to Samar, na kailangan pa namin mag-overnight, so ganun ang ginagawa namin. Pag hindi namin kaya, nag-overnight talaga kami. At hindi pa kami nakapagbiyahe na kinaya namin ng one shot, laging nag-overnight kami. So ina-anticipate na namin yun para well rested. Pero yung suggestion ko sa inyo guys, kapag kayo ay magbibiyahe ng malayo, tapos magpapahinga kayo, tapos bibiyahe ulit kayo kinabukasan, mas maganda na yung first day nyo ay mahaba yung ma-cover nyo, mahaba yung makobrehan nyo. Kasi sa second day, expect nyo na mas nakakapagod yung second day kasi bugbog kayo ng first day. At least short distance na lang yung ita-travel ninyo. So yun lang yung ginagawa namin. Madalas kami dyan sa Sipokot kapag papunta, nagbubuk kami dyan ng, actually doon na mismo, merong Orcas ba yun o kaya Malate dyan sa may Sipokot, within highway lang din, kaya makikita nyo. Ayan, nandyan sa description natin, ilalagay ko kung saan kami nagbubuk. Recommended ko siya kasi mura lang 650 yata. Mas mahal pa nga yung sa Orcas kasi 700 yata yun o 800 binayaran namin, dalawa na kami, both aircon, kaya tapos may CR na sa loob. Komportable ka na rin talagang makatulog. Yan. So yun, no, research talaga, research. By the way pala guys, salamat doon sa mga subscriber natin. Lagpas na tayo ng 800, konti na lang makaka 1,000 subscribers na tayo. Yun lang naman yung ano natin, no, step by step. Yung goal natin, maka 1,000 subscriber tayo by the end of this year. Sana maging makatotohanan na maka 1,000 tayo na. Sana tayo sa 4. Yung pang-apat na pinaghahandaan ko kapag nagra-ride, syempre yung budget. Given naman na talagang kailangan nating maghanda ng
ng budget natin kapag nagra-rides tayo, no? Ito sa Honda Beat natin, guys, with OBR, laging less than 3,000. Lumagpas man kami ng 3,000. One way yan, lumagpas man kami ng 3,000. Lahat na yan, gasolina, pagkain, fare. Lumagpas man kami ng 3,000. Ano na yon, yung kumbaga parang medyo lavish na pagkain, kung ano-ano na yung ano namin. Kumbaga, yung ine-enjoy na pagkain sa daan. So, ganun, no? Kaya kung with OBR, tinitipid namin sa tuluyan, pero sa pagkain kung makakatipid din, okay. Pero minsan may mga instances na gutom ka na, kailangan mo nang kumain, mapipilitan ka kumain sa medyo may kamahalan, which is okay lang yun, kaysa magbiyahe ka ng gutom, wala kang kain. Mas maganda na rin yung ganun. I-add ko lang pala, guys, hindi na to sa budget, no? Yung ginagamit lang nating mapa ay Google Maps. Google Maps lang tayo, guys, kapag nagmamanila to Samar. Inalagay ko lang doon sa settings na motorcycle, tapos doon sa add option nilalagay ko avoid mga expressway, avoid expressway. Ano pa ba? Yung panglima, syempre travel safe and enjoy the ride, syempre. Totoo naman na yung isang dahilan kaya tayo umuwi ng summer ng nakamotor, hindi lang naman dahil para makatipid. Syempre gusto rin natin na ma-enjoy yung biyahe natin, kaya drive lang within your capacity. Kami pag nagbibiyahe, 40 average namin, 40 to 60 lang yung average na speed namin, kasi hindi naman kami nagmamadali. Gusto namin na ma-enjoy yung biyahe, ma-enjoy yung view. Tapos kung may OBR tayo, maganda rin na meron tayong intercom, kasi makakapag-usap kayo ng OBR nyo. Hindi ba boring sa daan? Kung ano-ano lang ang mapag-usapan ninyo. Yan, yun ang ginagawa namin. So far, no, talagang enjoy naman talaga ang biyaheng long ride, lalo na kung walang aberya, walang mga nangyayaring unexpected. Pero maganda na rin na i-expect natin yung unexpected, para kung mangyari man, hindi tayo magulat. Alam natin kung paano tayo action. Dito tayo ngayon sa Commonwealth. Dito 60 nga lang tayo. Nasa motorcycle lane lang tayo. So yun, no, yung 5 na pine-prepare ko. Kung meron pa akong hindi na nasagot doon sa mga tanong na itinatanong ninyo, ito lang yung naipon ko, kasi na nakita ko na palaging tinatanong, para masagot yung tanong ninyo. Kasi marami yung maglo-long ride ngayong December, uuwi ng Samar to Manila. Ito, magandang tulong din to na video na to. Comment nyo nga, guys, comment nyo nga din dito, guys, kung paano nyo may papaliwanag yung saya na nararamdaman ninyo kapag nagmomotor, lalo na kapag malayo at walang traffic. Nahirapan akong i-express or ipaliwanag kung paano ba yung saya na mararamdaman natin kapag nagmomotor tayo. Lagi lang na may kakaibang saya na nararamdaman tayo, no, kapag nagmomotor. Pero ang hirap ipaliwanag. Baka kayo, guys, maipaliwanag ninyo. So ayun, guys, dito na natin tatapusin yung video natin. Salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video sa inyo, salamat. Pero kung nakagulo lang sa inyo, pasensya na. Ayan. Pero salamat pa rin sa mga solid natin, solid na mga subscriber natin na
nandyan. So, thank you and bye.